Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay muling may pagkakataon na makapaglaan ng panahon sa kanyang salita or time in the Word. At tayo ho ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa isang napakahalagang paksa. As we have studied before, it is the most dominant theme in the Scripture, pinaka-dominanting tema sa salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating kaligtasan. At nawa ay patuloy ho tayong magkaroon ng init ng pagdanasa upang lalo pang lumalim at lumawak sa pagkaunawa sa katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa dakilang kaligtasan na kanyang ginawa para sa atin. But before tayo tumalon sa atin hong pag-aaral o mag-dive, sa ating pag-aaral, tayo ho muna ay dumako sa ilang mga reminders and announcements. At una ho ay mamaya ho pagkatapos ng atin hong time in the Word, around 7:15 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng ating JCBC OPM. That is our online prayer meeting. So atin hong inaanyayahan ng bawat isa, ina-encourage. At kung sakali man na hindi kayo makakasama, ay we welcome ho natin na mag-send ho kayo ng prayer requests para ho ma-i-announce natin mamaya sa prayer meeting at maipag-pray po natin ang bawat isa. At gusto ko encourage ang mga kapatiran na talagang mag-take time. Kung hindi nyo pa nagagawang makasama sa prayer meeting, please do make time. Dahil ito ho ay gawain ng mga mananampalataya, Acts chapter 2, ang mga Kristiyano ay nagpatuloy hindi lamang sa doktrina ng mga apostol, kung hindi maging sa pananalangin ng sama-sama. So nawa tayo ho ay kumbinsido na ito ay tama, na ito ay mahalaga, at ito ay kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya ng atin hong Panginoong Jesucristo. Then number next ay mukhang ang ating probinsya ng Bulacan, kung nasaan ang ating church, ay sasailalim sa MECQ. Meron po tayo na-receive na ilang mga balita at mukha namang lehitimo, at that will be on August 16. So next week pa. So pag-pray ho natin, tulungan naman tayo ng Panginoon. At tingnan ho natin kung ano ang mga magiging restrictions. As of now, as far as I know, ay allowed ang 10% ng dito ho sa ating worship place. So that's around 20 people, as we have said ng mga nakaraan. Less 6 na agad sapagkat ang ating mga deacons at mga live stream ministry. So meron na ng 14 na mga katao dito ho para ho makasama natin sa ating gawain ng pagsamba. So atin hong pinapaalalahanan ng bawat isa na if you're coming to church, please wear your face mask, your face shield, maintain physical distancing, not just in the church but kahit saan tayo pupunta ngayon, dahil talagang ang mga numero ay pataas ng pataas. We are breaking records, our own records here in the Philippines. So almost 12,000 ang nagpa-positive almost every day. So pag-pray ho natin, mag-ingat ho tayo at nawa tayo ho ay patuloy na maging maingat, wais sa mga bagay na ito habang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. And just a reminder, I know na merong mga kumakalat na mga walang basihan na balita na ito daw vaccine ay mark of the beast 666. Sabi nga ako ng isang kaibigan kong pastor, ang marka ay marka at ang ibig sabihin ito ay dapat nakikita. Hindi ito isang likidong ituturok sa iyo.
Again, and then for many years nagbabakuna na ang mga tao. So again, wala akong basihan at yung iba ay tinuturing na pag nagpabakuna ka, wala kang pananampalataya sa Panginoon. Well, does it mean na pag ikaw ay may pera sa bangko, walang pananampalataya? Pag may trabaho ka, wala kang tiwala sa wala kang tiwala sa Panginoon? So again, those are just those are walang basihan, hindi dapat ikaligalig ng pananampalataya ng Kristiyano. So ako ho ay may dalawa ng 2 shots ng vaccine. So again, sa biyaya ng Panginoon ay walang side effects. So ito ay makakatulong sa atin upang lalo tayong magkaroon ng safety, lalo na sa ating pagtitipon sa pagsamba. Why not? So again, ang sabi ng salita ng Diyos, let every man be convinced in his own mind. Nevertheless, kung makukumbinsi man tayo, ay siguraduhin natin ito ay nasa ayon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So again, those are just some reminders. Tayo ho ay patuloy ding ini-encourage na magpanalanginan, ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating bayan, at lalo na sa gitna ng pandemyang ito, and also as God in 1 Timothy said, panalangin natin ang kaligtasan ng mga tao even sa gitna ho ng ganitong kalagayan. Okay, so before we go now sa ating pagkaaral, tayo ho muna ay dumako sa isang sandali ng pananalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you and we thank you. We love you. We love you because you first loved us. Namin, O Diyos, na sa aming sarili, sa aming natural na makasalanan, ayaw namin sa iyo. Hindi kami nagnanasa, hindi kami nagmamahal sa iyo. Pero O Diyos, ang ayon sa iyong salita, ikaw ang kumilos, ikaw ang nagpanganak muli, ikaw ang nagbukas ng aming mga puso, ikaw ang nagbigay sa amin ng liwanag at nagbigay sa amin ng pananampalataya. Ikaw ang unang umibig sa amin, nagligtas sa amin. Kaya't kami na yung mga niligtas, yung pusong bato ay pinalitan mo ng puso na kay pagmamahal sa iyo. Salamat po, O Diyos. Lord, help us to grow more sa pagmamahal sa iyo. Ito, Panginoon, ay patuloy na makita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, makita sa pamagitan ng pagkahubog namin sa wangis ni Kristo. Nawa tulungan mo kami, O Diyos, habang kami namumuhay sa sanlibutan ito. Iba-iba ang aming sitwasyon, iba-iba ang aming kalagayan, pero Panginoon, iisa ang aming pananampalataya at aming tagapagligtas at pag-asa. Tulungan mo kami ngayon na mamuhay sang-ayon sa pananampalataya. Tulungan mo kami na lumakad at by sight but by faith. Tulungan mo kami na sa gitna ng pag-aalala, kahirapan, at maraming mga bagay na nangyayari sa sanlibutan, tulungan mo kaming tumingin at umasa sa iyo, aming Diyos, at sa aming Panginoong Hesus na nangako na siya'y isang araw ay muling babalik. Panginoon, at ingatan mo rin kami, Panginoon, habang namumuhay sa mundong ito, sapagkat hindi lamang pisikal ang mga banta sa amin, kung hindi nandoon ang aming araw-araw na pakikibaka sa spiritual na labanan. Tulungan mo kami na maging masipag sa kabanalan, masipag sa mga daluyan ng iyong biyaya, sa iyong salita, sa pananalangin, sa pagsamba. Tulungan mo kami na patuloy na maging masipag sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Panginoon, amin pong hinihiling na ikaw rin po ang gumabay sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Lord, ang iyong pangako ay kung hihilingin namin ang sangayon sa iyong kalooban, diniridig mo kami. Panginoon, malinaw na kalooban mo na lumalim pa kami sa pagkaunawa sa kaligtasan na ginawa mo. Kaya o Diyos, ito po ang aming layunin sa aming pag-aaral. Ito po ay hinihingi namin sa iyo. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo, bawat isang makikinig. Gamitin mo ang lahat ng ito para sa karuwalhatian ng iyong dakilang pangalan. We praise you, we love you. We worship you. Ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Okay, so tayo po ay dumako sa atin hong slides for our study. So this is Soteriology, lesson number 3. Ano po? And thank you nga ho pala, no? We requested, kung meron may mga tanong, please send it a direct message. I prefer a direct message. Kung di man sa comment section, that's also good. At yung ibang mga tanong ho ay sinusubukan nating sagutin, at merong ilan na kailangan ng medyo mas masusi na pag-aaral at presentasyon para maging maliwanag. So again, please do wait at ititil natin yung mga katanungan po na yon. So again, i-encourage natin kung merong malabo, kung merong mga tanong, please send your questions at sa biyaya ng Panginoon ay sasagutin po natin yan. So let's go to our review. Nakita natin mula sa Ephesians chapter 1, mula sa prayer request ni Paul for the believers, ay it is God's desire na ang lahat ng mananampalataya ay lumalim sa kaalaman at pagkaunawa ng dakilang kaligtasan na kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And as we prayed for at nahandoon ang pangako ng Panginoon, if we ask anything according to His will, He heareth us. And this is something that is clearly God's will, na tayo ay lumalim sa pagkaunawa sa dakilang kaligtasan. And then, nakita rin ho natin sa Hebrews chapter 2 verse 3, dinescribe yung kaligtasan natin as so great salvation. At again, dito pa lamang ay pwede tayong magsanga sa napakadaming mga paksa. Bakit great ang salvation? Because great is the God who saves. Because great is the Savior, Jesus Christ. Because great is the sin, is our fallenness. So ang dami, but nevertheless, itong dakilang kaligtasan na ito ay merong tanong, how shall we save if we neglect? And the implied answer here is there's no escape. Kapag binaliwala mo, kapag tinalikuran mo, kapag binitawan mo, kapag hindi mo sinampalatayanan ang dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon, wala kang anumang pag-asa para maligtas. So again, ito lamang kaligtasan na ito. Kung ikaw ngayon ay nakikinig at naririnig mo kaligtasan, alam mo wala ka pang kaligtasan. O wala kang idea kung ano ito. Gusto kong encourage ka na patuloy na makinig, saliksikin, at kung meron kang mga katanungan patungkol sa iyong personal na kaligtasan, ay maaari mo rin naman kaming, maaari ka rin makipag-communicate sa amin or sa akin, at sa biyaya ng Panginoon ay layunin nating makatulong. So, how shall we escape if we neglect so great salvation? Now, binigyan natin ng pansin ang ilang mga contemporary concerns, mga napapanahon na concern patungkol sa kaligtasan o pag-aaral patungkol sa kaligtasan. At isa sa mga concern ay yung redefinition ng meaning ng salvation. Yung iba ay binibigyan ng bagong pakahulugan ang salitang kaligtasan, at ang kaligtasan ay inihiwalay sa tema ng kasalanan, ng puot ng Diyos at walang hanggang parusa o hatol ng Panginoon. As we have studied ng mga nakaraan, ito ay ginagawa na lamang ang kaligtasan bilang peace of mind, pagkakaroon ng satisfaction, fulfillment, worth, and so on. So, nire-redefine nila ang kaligtasan. Yung iba, ang kaligtasan ay pagkakaroon lamang ng experience, miracle sa buhay mo, yun. So again, pag tingnan natin, lalo na sa New Testament, when it comes to that word salvation, ito'y nakikipag-deal talaga sa kasalanan, sa puot ng Diyos at sa hatol ng Panginoon. So again, there is that effort ngayon na i-redefine ang salvation. Well, paano nire-redefine ito? Yung iba, ginagawa itong mas malawak at mas marami ang ini-include. Merong universalism, merong modified universalism, as we have seen. Ang Roman Catholic Church in Vatican II, yung mga ignorante sa patungkol sa gospel, patungkol sa church, and that is the Roman Catholic Church, just by following their conscience, they can be saved. So again, it's making it wider.
Pero ito'y totally contradictory sa sinabi ni Jesus na walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Walang ibang paraan. Then number 2 or letter B, isa sa mga redefinition ng gospel ng salvation is making it easier through methods of evangelism. Ginagawang madali through methods of evangelism. Isa sa mga particular ay itong decisionism or decisional regeneration, na pag ikaw ay gumawa ng desisyon at itong desisyon na ito ay nakakapit sa isang aksyon, either pupunta sa altar, magtataas ng kamay, or susunod sa isang panalangin, dinideklara ng ligtas. Basta ginawa itong profession na ito ay ligtas na. At actually, isa nga sa mga tanong na ng isang nakikinig sa atin sa Romans chapter 10, and it shall come to pass that everyone that shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, doon ipinapako ng iba. So, kailangan daw mag-call. At yung call na yon ay ikinakabit nila agad. Actually, doon na yung sagot. Ikinakabit nila agad sa sinner's prayer. So, one of the challenge sa mga taong ganito ang interpretasyon sa Romans chapter 10 verse 13 ay all throughout Christian history for the first 1900 years ng church, wala ito, hindi ganun. At actually, even in the very pages of New Testament history ay wala namang pinasunod sa panalangin. Wala tayong ebidensya na ganun. So again, to interpret that verse na whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, ay yung call na yon ang magliligtas. Well, that definition, that interpretation ay magkokontra sa napakaraming mga verses and even history, biblical history. And again, hindi yun pumapatungkol sa sinner's prayer, but they love to do it so, at madaling bilangin, pataasin ng kamay lahat ng sumunod sa panalangin. I see that hand, I see that hand. Okay, and then nire-report 20 people, 200 people got saved. Bakit ko alam? Ginagawa ko yun dati. I-report mo, 15 people, 8 people got saved. Pasunod mo kasi sa panalangin. Naalala ko nun, simple lang ang akin hong alok. Bibigyan ko lang sila ng option, tatanggapin mo ba o tatanggihan si Kristo? May verse, sino mang sa kanya tumanggap, o tatanggapin mo ba o tatanggihan? Syempre, sinong tatanggi? O paano mo siya tatanggapin? Kailangan mo siyang anyayahan. Paano mo siya anyayahan? Kailangan mong tumawag. Paano ka tatawag? Kailangan mong manalangin. O ngayon, sumunod ka sa panalangin ito. And it's very easy. It's very easy. Kailangan mo lang maging magaling na isang mahusay na sales pitch. Again, ganito nire-redefine. Now, I'm not saying na walang naliligtas sa ganong kaparaanan, pero una, ito ay hindi biblikal. Pangalawa, ito ay napakadelikado na nagresulta sa maraming peke o hindi tunay na pag-asa pagdating sa kaligtasan. So let's be very, very careful sa bagay po na ito. So again, madalas natin tinutugis because ito'y talamak sa maraming mga churches. So let's go to the next point. Is kinonsider natin ang case ng free grace movement or free grace theology, at kanilang dinidefine ang salvation na to believe often means a mere agreement with the truth. Basta, do you believe in Jesus? Yes. Okay, you're saved. sabi nga, even the devils believe. So, again, a mere agreement ay hindi ito nangangahulugang tunay na pananampalataya. At madalas, to believe does not necessarily entail submission to Christ's lordship or being a disciple. So, nagkaroon silang, as we remember, false dichotomy, pinaghihiwalay nila. A believer, a person can be a true believer but not a disciple. Pwede siyang maging mananampalataya, later on maging disciple. No, in the Bible, a true believer is a disciple. Siya ay tunay na tagasunod ni Kristo. Ilang mga tanda ng free grace theology or movement: repentance is never included as part of the gospel message.
Pero yun ang panawagan ng mga apostol, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. True Christians will not necessarily evidence their faith by works. Again, that's totally outside of Scripture. Malinaw ang sinabi ni Pablo na ang pagkakaroon ng pakinabang kay Jesus ay hindi tuli o pagiging hindi tuli or pagiging Jew or pagiging Gentile. No, but faith which worketh by love. At malinaw ang Bible, if your faith is not working, it's not true. Again, hindi yung work ang magliligtas, pero yung totoong faith na ay magwo-work, yung totoong faith ang nagliligtas. Sabi nga ng mga theologian, I believe, kung hindi si Martin Luther yata ang nagsabi, faith alone saves, but faith that saves is never alone. Meron itong magiging bunga. Number next, true Christians will not necessarily persevere in the faith. Well, that is totally contradictory sa salita ng Panginoon. Sabi ng isa sa mga theologian ng Free Grace Theology, si Joseph Dillow, ang sabi niya, it is possible for a truly born again person to fall away from the faith and cease believing. So, nahandon sa statement, truly born again, that is, ligtas, pumunta sa langit, pero kahit na siya ay mag-apostatize, mag-fall away, o tumigil sa pananampalataya, he is still born again. He is still saved. That is against sa salita ng Panginoon. 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. So sabihin ng iba, napaka-judgmental mo naman, John. Nakikita mo ba ang puso ng tao? Again, this is John writing under inspiration. Ang sabi niya, they went out from us, but they were not of us. For if they have been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that it might be made manifest that they were not all of us. So, narito ang yes, masakit, yes, oo, matalim, at seemingly judgmental, but it is not us judging them. It is the Word of God na kung sila'y tumalikod sa pananampalataya, it just means na hindi sila tunay na mananampalataya. Dahil ang tunay na mananampalataya ay hindi tatalikod. Bakit siya hindi tatalikod? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus ay, I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang makakaago sa kanila sa kamay ni Kristo. Jude 1:24. Now unto him, that is unto God, that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and for and ever. Amen. 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So again, ang ating proposition at pananampalataya ng mga una pang mga Kristiyano, mga una pang mga Baptist, ang Baptist Confession of Faith ng 1689 ay nag-hold on to the perseverance of the saints na ang mga tunay na mananampalataya ay magpapatuloy. Hindi dahil malakas ang pananampalataya nila, dahil iniingatan sila ng Panginoon, dahil iniingatan tayo ng Diyos. Nahandoon ang katotohanan at malinaw, ang katotohanan na ito. Well, balik tayo sa mga contemporary concerns. We also looked at displacement of salvation from the centrality of our mission objectives. Yung mensahe ng kaligtasan na ilalagay na sa gilid, na isasantabi na, napapalitan ng ibang mga bagay like humanization or humanitarian movements, pagtulong sa mga naaapi, pagbibigay pagkain sa nagugutom, pagbibigay ng pera o pag-alleviate sa kahirapan. So again, yes, there are places for that, for benevolence, gawang mabuti, inuutusan tayo ng Panginoon, pero that is not the gospel. The gospel ay patungkol sa kalagayan ng taong makasalanan at sa Diyos na banal na gumawa ng paraan para magkaroon ng kaligtasan.
Yung iba, psychological goals, self-esteem, self-worth, and yun yung binibigyan na ng diin. Come to Christ, you will find meaning for your life, yung meaning. And then yung iba naman ay politicization. No? So, ito yung uso ngayon dahil palapit ang eleksyon at nandiyan naman yung mga politiko, hindi lahat, pero may mga talagang lumalapit at ginagamit ang relihiyon upang makakuha ng boto. So muli, yung iba ho ay haling na haling dito. So nadi-displace na ang salvation at ang nalalagay sa gitna ay ang mga bagay na ito. At marami pang iba, marami pang pwedeng ilagay. Naisip ko lang ho ngayon, yung iba, in place of salvation, ang nilalagay is pastor. Ang pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano ay ang pastor. No. That is totally against the Word of God. Yes, nag-uutos ang Panginoon na igalang ang mga manggagawa, pero hindi sila Panginoon. Hindi sila Panginoon. Next. Anong challenge natin last Wednesday? The main thing is to keep the main thing. Ang pinaka-pangunahing bagay ay panatilihing pangunahin ang pangunahing bagay. At yun lagi natin. At as we have seen, salvation, sabi nga ni Kevin DeYoung, is the great theme of Scripture. Simula pa lang sa Genesis 3:15, nangako na ang Panginoon, proto-evangelion, and then hanggang sa dumating ang ating hanggang sa kanyang pagbabalik, ito ang pagsasagawa ng ating Panginoon ng kaligtasan na kanyang pinlano at ipinangako. So it's the great theme of the Word of God. Now, tignan lang ho natin patungkol sa doktrina ng kaligtasan at ititingnan natin ngayong gabi ang patungkol sa pastor sa ministro sa iglesia, and then also ang doktrina ng kaligtasan at ang mga members sa iglesia, mga Kristiyano sa iglesia, or tinatawag na iba ng nominal members, hindi pastor, hindi mangangaral, hindi tagapagturo, hindi officer sa church, at ang doktrina ng kaligtasan. So tingnan natin una ang pastor muna. The pastor as a preacher of salvation, nahagingan na natin ito sa ating pag-aaral ng evangelism, pero isa sa mga pangunahin ang pangunahing pinili ng Diyos na kaparaanan para magligtas ay ang pangangaral ng ebanghelyo. So the preaching, if you remember yung hamon na ang mga mangangaral ay dapat kumbinsido sa katotohanan sangayon sa salita ng Diyos na ang pangangaral ay ginagamit ng Panginoon para magligtas. And one of the primary tasks of the pastor is to preach the gospel of salvation. Ito yung isa sa mga pangunahing gawain. Hindi maglabas ng sama ng loob, hindi magpayaman, Ang isa sa mga pangunahing gawain ng pastor na inilagay o mga pastor na inilagay ng Diyos sa isang iglesia ay ang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Paalala ni Pablo kay Timothy ay ito sa 1 Timothy 4:5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So there is that imperative, yung utos, do the work of an evangelist. That is, proclaim the gospel. At yan ay lalo na sa panahon, maraming mga kaparaanan, pero primarily in the preaching of the Word of God, in the preaching ng gospel. Kailangan ito ay kaakibat, laman, parte, kung hindi man pangunahing parte ng pangangaral ng salita ng Panginoon. So, 2 Corinthians 2, sorry po, nagkamali yung ating dyan. 2 Corinthians 5 verse 20, anong sabi? Now then, we are ambassadors for Christ.
as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So ang primary application nito sa yung we ay sila Apostol Pablo, yung mga mangangaral, and yes, by wider application ng lahat ng Kristiyano ay ambassadors, pero nandito we pray you in Christ's stead. It is as if we are representatives of Christ. Sa representante ni Kristo, tinatawag natin ang mga tao na makipagkasundo sa Diyos, at isa sa mga kaparaanan niya o panahon niya ay sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Number 2, the pastor as teacher about salvation. So kanina, as preacher, nangangaral siya. Ngayon naman, as teacher, doon yung pagbibigay impormasyon niya tungkol sa kaligtasan. It is clear that God desires every believer to grow in the knowledge and understanding of the great salvation that He has done. Maliwanag yan, as we have seen before, Ephesians chapter 1 verse 15 and so on. And one of the chief means by which God works it out is through His ordained ministers in the church. So, yes, malinaw, kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano, mga mananampalataya ay lumalim, lumawak, lumago sa pagkaunawa, sa kaalaman pagdating sa dakilang kaligtasan na kanyang ginawa. At isa sa mga pangunahin, hindi lamang ito ang kagamitan, kundi isa sa mga pangunahing kagamitan ng Panginoon para mangyari ito sa kanyang mga mananampalataya ay ang mga ministro o lingkod o mga pastor o mga mangangaral at tagapagturo na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia. Ephesians chapter 4 verse 11. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists, and some pastors and teachers. And again, it's a Greek word, that's one word, pastor, teacher. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. And that word perfecting is, ang meaning niyan, pag tinitin natin, is for the maturing, sa paglago, sa paglaki, sa pagunlad ng pananampalataya ng Kristiyano. Isa yun sa mga pangunahing trabaho ng mga pastors and teachers or teachers of the church. So he is tasked, that is the pastor. Number 3 pala, sorry. The pastor as a theologian of salvation. Minsan takot tayo sa salitang theologian. Mamaya makikita natin na hindi tayo dapat matakot, kundi dapat i-embrace itong term na ito. Pero una, tingnan muna natin, the pastor as a theologian of salvation. So number 1, he is tasked to preach and minister to God's people of the truths of the great salvation. Kaya nakita natin kanina sa Ephesians. Ginagamit at pangunahing binigay ng Diyos ang mga ministro, mga mangangaral at tagapagturo sa church para lumago ang mga mananampalataya, at isang malaking parte nito ay lumago at lumalim sila sa pagkaunawa sa dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. At narito, siya ay binigyan ng gawain upang ang mga katotohanan, particularly ng kaligtasan, ay dalihin, ituro, ipaunawa sa mga mananampalataya ng Panginoon. He is to lead the effort in guarding and contending for the faith. Na doon siya dapat ang nasa front lines, ang mga mangangaral, tagapagturo ay dapat nasa front line ng labanan na nagbabantay at ipinapakipaglaban kung kinakailangan ang pananampalataya, lalo na patungkol sa kaligtasan. As we have said, walang panahon na hindi inaatake ang katotohanan na ito patungkol sa kaligtasan, at dapat ang mga mangangaral ay theologians, lumalalim at patuloy na lumalalim sa pagkaunawa, sa pagkaalam patungkol sa kaligtasan. Sa history ho ng Christianity in Christendom, not genuine Christianity but Christendom, noong 1600s, isang salita na talagang pinagkahiwalayan ng mga Protestante at Katoliko. Isang salita is that word alone. Sola fide, faith alone, faith alone. Isang salita lang. At ang mga
theologians ng Protestant Reformation ay tumindig doon sa katotohanan ng just that word alone. But because sa Roman it's faith plus sacraments and so on. At malaking pagkakaiba. Minsan ang isang salita at again as teachers and theologians ay sabi nga ako it's not good word. A good word is not enough. It must be the right word. May mga pagkakataon na minsan naiiba ang nababaligtad, nawawala ang katotohanan sa pamamagitan ng isang maling salita lamang. So again, nahandoon yung pag-iingat. At again, isa sa mga trabaho, kagaya ko bilang isang pastor ay maging theologian, lalo na patungkol sa kaligtasan. Because as we have said, what could be greater than salvation? And yes, lumalago tayo sa bagay na ito, pero kailangan ito as kung meron man nakikinig ng mga kapwa ko, mga ngaral, tagapagturo, hindi kailangan ikaw ay pastor, ikaw ay Sunday school teacher. Let me encourage us. Ito ay trabaho natin at kailangan nating pagtuunan ng matinding konsiderasyon. The letter to Galatians is a theological defense for the gospel of salvation. If we remember yung sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, it is a theological defense sapagkat merong nagpipilipit ng ebanghelyo. And there are times and there will be times na sa buhay ng church kailangang tumayo ng pastor at bilang pangunahing theologian ng church ay ipakita niya yung mga katotohanan ng salita ng Diyos upang ipakipaglaban ang pananampalataya patungkol sa kaligtasan, lalo na kung ito ay under attack. Sa Galatians 3 verse 2, sabi ni Pablo, "This only would I learn of you, receive ye the Spirit by works or the law of the law, or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?" So here is Paul, kanyang pinapaunawa, kanyang tinatanong, kanyang pinapakita sa mga Kristiyano, which is sa Galatia, which is a province at maraming mga churches sa Galatia, is a region. Kanyang binibigyan sila ng tanong para maunawaan nila yung katotohanan because it's dealing with this big problem ng nagpipilipit sa salvation o sa ebanghelyo patungkol sa kaligtasan. And Paul, as a theologian, great theologian about our salvation, ay dididil niya ito. So yes, merong mga pastor na tila baga very proud pa sila. Well, hindi ako theologian, talaga encourage lang ako. Why not be a theologian and an encourager? At kung encourager ka, saan nakabase ang iyong pag-encourage? Is it not in the truths of the Word of God? Now, kung nagdidil ka sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, then you are a theologian. And kailangan tayong magpakahusay sa bagay na ito. Next problem. Many pastors of today are trained managers and motivational speakers and not theologians. Yun ang isang malaking problema. Maraming mga seminaries, maraming mga Bible schools today, ang training ng mga supposed to be ministers ng church ay managers, motivational speakers, at hindi sila mga estudyante ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni David Wells sa kanyang librong No Place for Truth, "The new quest for contemporary practicality has transformed the nature of the Christian ministry. The Christian ministry has become a profession. Seminary students are not blind to the fact that the big churches and the big salaries often go to those who are untheological or even anti-theological." Wow, napakasakit naman noon. Yung daw mga pumapasok sa mga seminaries ay alam nila na ang mga malalaking mga churches o saan doon ng malalaking sweldo ay kung ito yung mga churches na humahanap ng mga untheological and even anti-theological na mga tagapanguna at mga pastors. Very sad, very sad.
So, at yun, kung yun dun pala magiging successful, kung yun pala ang hinahanap, then yun yung magiging training. They become managers, professionals, and not scholars and theologians. So, again, ito ay some years, maybe decades nang nangyayari in Western countries, at ito ay unti-unting dumadaloy ho dito ho sa atin hong bansa, sa ating lugar. So let us be on the guard patungkol sa bagay po na ito. Again, not just professionals, but yung iba ay professional entertainers na. Frustrated sila, hindi sila nakapasok sa mga noontime shows, pumasok na lang sila sa pulpito. No, that should not be the case. Now, the doctrine of salvation and the nominal Christians. Now, paliwanag ko lang ho itong word na nominal, at narinig ko natin to maging sa ibang mga teachers, sa ibang mga theologians, they use this word nominal. Nothing necessarily wrong, pero ang ibig sabihin ng nominal is minimal, small, minor. Madalas itong ginagamit, nominal Christian, normal, that is, hindi sila nag-occupy sa office ng teacher or ng pastor or whatever, hindi sila ganun. Yun lang sila pag Sunday nakaupo, nakikinig. Madalas yun yung pinapatungkulan ng nominal Christians. Pero sa salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 12 verse 22, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Point, there's walang minor sa mga Kristiyano. Walang minor sa mga Kristiyano. So, all of the believers are necessary. So, kung meron ho nakikinig dito ngayon at hanggang ngayon sa isip mo, merong nagtatanggol, merong depensa sa isip mo na hindi ko kailangan ito, basta pupunta lang ako sa church, uupo, makikinig, yun na lang, wala naman akong ano doon, minor lang. Well, nawa itong katotohanan to ay bumasag sa ganong kaisipan. Lahat ng tunay na Kristiyano ay may kinalaman at may hindi importante kung hindi mahalaga sa loob ng katawan ni Kristo. Okay? So if you are a that is, paano natin i-rephrase to? If you're a Christian na hindi nag-occupy sa anumang offices or ministry sa church, una, bakit? Pangalawa, kung yun ang iyong kalagayan, gusto pa rin kitang hamunin na every Christian must be a good theologian of salvation. Ordinary Christian is essential and must be a theologian of salvation. Kung ikaw ordinaryong Kristiyano lang, essential ka pa rin sa katawan ni Kristo at kailangan ay maging isang theologian ng salvation. Nilagay natin yung adjective, not just a theologian, but a good theologian. Bakit? Everyone is a theologian. Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang book, that's the very title of the book, a very good book. Everyone is a theologian. At sabi nga niya, ang tanong lang is, are you a good one or a bad one? Walang theology. Lahat may theology. Even ang isang atheist may theology. Anong theology niya? Anong doktrina o katuruan niya patungkol sa Panginoon? Ang tinuturo niya patungkol sa Diyos ay, ang Diyos ay hindi nag-exist. That is his theology. Everyone is a theologian, kahit ang hindi mananampalataya. Now, iyon ay totoo maging sa hindi Kristiyano, lalo na ang isang Kristiyano. We are all theologians. Now, merong choice. Will you be a good one or a bad one? Bilang mananampalataya, dapat ay i-aim natin at magpursige tayo na maging mahusay na teologo, lalo na patungkol sa kaligtasan. Again, hindi lang patungkol sa kaligtasan, pero lalo na patungkol sa ating kaligtasan. It is clear in Paul's letter that it is God's will, as we have seen sa Ephesians 15 and following, kalooban ng Diyos, itong panalangin ng apostol, therefore, ang bawat mananampalataya ay may duty to grow in the knowledge about our salvation. It is so it is God's will, it is God's desire. Ito yung prayer ng apostol. So ito yung duty natin bilang, it must be our desire also. It must be our
prayer also. And then it must be our effort also to grow sa kaunawa at kaalaman sa dakilang kaligtasan na ito na binigay sa atin ng Panginoon. So it should be our effort to be good theologians about ourselves. Now, I'm not saying na kailangan mabasa mo ang buong New Testament in Greek at ang Old Testament sa Hebrew. No. But kung tayo man ay hindi tayo may iwasan. We are all theologians. So let us be good ones. Tayo na lalong bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Not just a theologian, but a Christian as a worshiper. As a worshiper. Sa Hebrews 12 verse 28, ang sabi ho ay ito, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Anong pinapatungkulan dito? We are receiving a kingdom. It pertains to for our salvation. Let us have grace whereby we may serve God acceptably and reverence and with reverence and godly fear. Nandun yung service, nandun yung reverence and godly fear, and that is worship. So again, ang punto dito ay ito, if we are saved, we must worship God. At dito sa sinulat ng author ng Hebrews na ito, appreciation of salvation is a significant component of Christian worship. Yung pagka-appreciate, yung pagkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa sa kaligtasan na meron tayo, ito ay component, bahagi, even basis ng pagsamba ng isang totoong Kristiyano. Now let us look at some verses sa Old Testament. And then I will try to explain a little bit. Sa Psalm 28 verse 7, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng psalmist, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. Psalm 108 verse 3, I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises unto thee among the nations. For thy mercy is great above the heavens, and thy truth reacheth unto the clouds. So because of God's mercy, because of God's truth, ang sabi sa verse 3, I will praise thee, O Lord. Now, as we have stated before, sa lumang tipan, madalas ang salvation ay hindi about spiritual salvation kagaya sa New Testament, kundi madalas about physical salvation, kaligtasan mula sa kaaway, kaligtasan mula sa kamatayan, kaligtasan mula sa libingan. Yun na madalas na pinapatungkulan. Pero ang gusto ko lang puntuhin dito, gusto ko lang kunin yung prinsipyo ay ito. Nagtiwala sa Diyos, nakatanggap ng tulong o ng kaligtasan. Anong naging resulta? Rejoicing and praising. Sa Psalm 108 verse 3, yung naka-experience ng matinding awa ng Panginoon. Ano ang resulta? Psalm 108 verse 3, I will praise thee. Now, ito ang punto. Sino pa ba ang mas nakatanggap ng mas matindi talaga at grabe at nag-uumapaw na habag at biyaya ng Panginoon? Hindi ba tayo mga Kristiyano? At ano dapat ang maging tulak nito at resulta nito sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano? It is the worship of the God who saved us. Yung pagsamba sa Diyos na nagligtas sa atin. So, talagang hindi pwede na sabihin ng mga tao, basta ako sasamba lang kay Lord, magmamahal ako kay Lord, ayoko niyang theology na yan, basta i-worship ko lang. No. Ang pundasyon at tungtungan ng malalim at mainit at tunay na pagsamba ay pagkaunawa at pagkaranas sa matinding pagtulong, kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. And if it is true in the Old Testament, more so sa atin,
na hindi lamang niligtas at patuloy na sinusustentuhan ng Diyos physical, kundi niligtas ng Diyos ang ating mga kaluluwa, binayaran niya ang ating mga kasalanan. It must result to worship. It must result to worship. Consider this. Sad to say, the current trend of making worship filled with entertainment displays a lack of faith in the truth and a departure from salvation as the theme of worship. Wala na. Bakit? Bakit tila baga ang goal na ng maraming mga churches is for people to be entertained? Hindi dapat sila maboring. Again, it's dahil higit sa malamang na wala na yung focus nila sa ginawa ng Panginoon at nakafocus na lang sila sa gusto nila, sa gusto ng mga tao. So, let us be watchful. Bakit natin kailangan na talagang lumalim at bigyang atensyon ang pag-aaral patungkol sa kaligtasan? Because it affects our worship. May epekto ito sa ating pagsamba. So, dito tayo magtatapos ngayong gabi. Kala ko may kasunod pa, sorry. Dito tayo magtatapos ngayong gabi at itinan ho natin next time na meron pa mga susunod na epekto at mas marami pang mga hamon sa atin upang tayo talaga ay maglaan ng panahon, magbigay ng atensyon sa paglalim, sa pagkaunawa pa sa dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin. Again, in-encourage ko ho na kung merong mga questions, please, you can directly message me or leave a comment para ho matugunan natin. At nawa ay patuloy tayong tulungan ng Diyos, patuloy tayong gamitin ng Panginoon para lumalim pa sa pagkaunawa sa dakilang kaligtasan na Kanyang ginawa para sa atin. With that, tapusin natin sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po. O tunay Panginoon, tulungan mo kami na ang mundong ito ay matindi ang hatak, matindi ang pandaraya, na ibaling ang aming paningin sa ibang mga bagay. Pero o Diyos, maliwanag ang iyong salita. Gusto mong itingin namin ang aming mga paningin sa dakilang kaligtasan. Sapagkat ang dakilang kaligtasan na ito ay nagbibigay luwalhati sa iyo. Nagpapakita ng kaluwalhatian. O Panginoon, tulungan mo kaming maging mga mabuting theologian ng salvation. Hindi lamang, O Diyos, na mahusay sa mga argumento at salita, o hindi, lalo na sa aming pamumuhay, lalo na sa aming pagbabahagi yung Ebanghelyo. Ito, Panginoon, ay nagkaroon ng epekto sa aming pagsamba sa iyo. O Panginoon, tulungan mo kami as we go deeper sa mga detalye ng kaligtasan na iyong ginawa. Nawa kami ay lalo ding uminit sa pagsamba sa iyo, O Diyos, na nagligtas sa amin. Guard our hearts. Madaling umusbong ang kayabangan. Guard our hearts, Panginoon. Madaling magpanggap kaming espiritual habang nadadagdagan ang aming mga kaalam. Guard our hearts. Nawa, O Diyos, kung merong matataas ay ikaw. Nawa, patuloy tumagtulak sa amin sa kabanalan at hindi sa kayabangan. Ama, tulungan mo kami, ingatan mo kami. King sa pandemya, king sa mga pisikal na pangangailangan, aming mga kapatiran. Lord, we remember to you ang aming kapatid na si Perry Dave. Also, thank you sa iyong pagkilos sa Gahete family, kina Perry Jem, at nawa patuloy mo silang tulungan. Tawa, O Diyos, sa aming pong pulong panalangin maya-maya. Ikaw rin po patuloy na gumabay. Salamat po, O Diyos. Puri ka namin, minamahal ka namin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Well, thank you very much po mga kapatid. God bless at nawa ay magkasama-sama tayong muli sa ating pag-aaral this coming Sunday. Meron tayong live stream ng ating mga gawain. And then next week Wednesday, ay i-resume po natin ang ating pag-aaral sa ating time in the Word. God bless po. Ingat po tayong lagi at patuloy tayong magpagamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon.